tinatawag dito dahil hindi natin pwedeng baliwalain ng mga problemang ito. Kumilos ngayon. Ang dumi ng paligid, tapos ang mga bata nagkakasakit na. Baka pwedeng turuan natin ang mga tao sa tamang paghiwalay ng basura. Nabubulok, pwedeng gawing pampatawan ng lupa. May mga programa ang gobyerno para sa waste management. Pero kulang tayo sa resources, kaya kailangan natin ang tulong mula sa NGOs at negosyante para ito ay mas maging epektibo. Wala kaming tumulong, pwede kami magbigay ng libreng seminar sa tamang waste segregation para maturuan ang mga residente. Bilang isang businesswoman, gusto kong tumulong, pwede kong dirihin ang mga recyclable mula sa residente at mag-donate ng transmit sa bawat sulok ng barangay. Game kami dyan, pwede kami mag-organize ng clean up drive at magbahay-bahay para turuan ang mga tao patungkol sa tamang pagtatapon ng basura. Gagawin natin ito palagi, mas magiging malinis ang mga kabataan. Grabe, ang laki ng pinagbago, mas malinis na. Magtutuloy-tuloy ito, bababa ang basura. At baka kumita pa tayo sa pagbibenta. Solusyon sa basura ay nasa ating kamay. Simula ngayon, na ipapatupad na natin ang programang Basura Mo, Sagot Mo para sa isang malinis at maunlad na barangay. Good afternoon, everyone. My name is Farhana Pagadatan, and in this last part of video, I'm gonna explain kung ano yung mga challenges, mga lessons, and paano natin i-apply ito in real life situation. So, let us start. The biggest challenges ay kung paano mapagsama-sama ang iba't ibang perspective at interes ng bawat sektor sa barangay. Mahirap pagsamahin ang opinyon ng gobyerno, businesses, NGOs at resident para makabuo ng effective solutions. Plus, may ibang tao pa rin na hindi agad naiintindihan ang importance ng tamang waste management. Kaya, challenges baguhin ang old habits nila. The number 2 is, ano ang pinakamahalagang natutunan sa activity na ito? So, ang pinaka-importanting lesson dito ay teamwork at cooperation are the key para malutas ang community problems. Hindi enough ang isang sector lang ang kumikilos. Lahat dapat may ambag, kahit small actions like proper waste disposal or joining cleanup drives. Kapag pinagsama-sama, may malaking impact na ito sa community. And lastly, paano natin mai-apply ang ganitong klase ng cooperation sa totoong buhay? So, mai-apply natin ito by actively participating in barangay projects, being responsible sa ating actions, and encourage others to do the same. For example, kung may mga waste management program, ang barangay dapat nagkikisa tayo instead of waiting for the other governance to fix everything. Kahit simpleng pagtuturo sa kids and fellows to resident about proper waste disposal, malaking step na yon para sa isang cleaner and healthier community. That's all. Thank you.